Ngayong hapong ito, tatapusin natin ang ating pag-aaral ng mga disipulo ng Panginoon. At sana katulad ko, kayo ay maraming natutuhan at na-bless kayo sa ating nalaman patungkol hindi lamang sa mga disipulo, pero kung papaano tinuturing ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Hindi lang sila noon, hindi lang yung 12, kundi tayo rin. Ang natutuhan ko dito, unang-una, hindi pala pumipili ang Panginoon ng mga perpektong tao at yung mga pinakamagagaling at pinakabanal. Ang pinipili niya pala upang kanyang gamitin at para hubugin ay mga katulad din natin na maraming pagkukulang, marami pang kakainin, at marami pang kailangan pagdisiplina, pagtutuwid. At dahil dyan, naging isang malaking encouragement o pampapalakas ng loob sa akin ang pag-aaral natin dito sa Matthew 10, lalong-lalo na dito sa mga disipulo. Tulad ng madalas kong sabihin sa inyo, naniniwala ako ng pangunahing sandata ng kalaban ng ating Panginoon, kalaban ng ating kaluluwa, si Satanas, ay ang pahinain ng ating loob. Kasi habang lumalago ka bilang Kristiyano, pag nasusuway mo si Lord, pag nagkakamali ka, nagkakasala ka, pag nagmamature ka, isang tanda ng isang lumalagong Kristiyano, nadi-discourage pag nagkakamali, nagkakasala. At yan ay tanda na talagang minamahal mo na si Lord at namumuhi ka na doon sa dati mong buhay. Pero ang problema dyan, baka ma-over, discourage. At masabi mo, makinig ka sa kalaban na hindi ka karapat-dapat. At wag mo nang ituloy ang iyong pagiging Christian sapagkat lagi ka naman nagkakamali. Pero sa ating pinag-aralan dito, nakita ko na ang pagiging Christian pala hindi nakasalalay sa ating galing o sa ating kabaitan o sa ating pagkabanal, kundi sa ating Panginoon na nagtitiaga sa atin at nangako na yung magandang gawa ng pagsagip sa atin ay kanyang tatapusin. Gaganapin niya tayo. Kaya nung sinimbolan natin itong pag-aaral na ito, inaasahan ko na magigiting at mga santo ang ating matutunghayan, ngunit yun nga, ang ating napapag-aralan ngayon, ay mga katulad din pala natin sila. At ang Panginoon na nagturo sa kanila, ay ang Panginoon din na nagtuturo sa atin. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 10, 1 hanggang 4 at saka huli-hulihang pagkakataon. Pag-aaralan natin ang huling apat na disipulo ng Panginoon. Kasi ang ginawa natin, 3 groups of 4. Yung una si Peter, Andrew, James, and John. Yun yung unang grupo. Yun yung pinakamalapit kay Jesus. Marami tayong napag-aralan sa kanila. Tapos si Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew. Tapos ngayong araw na to si Santiago, Tadeo, si Simon, at si Judas. This is the last group na tatapusin natin sa araw na ito. Mateo 10, 1 hanggang 4. Basahin natin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling sa mga may karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag ding Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Manalangin po muli tayo. Panginoon, humihingi po kami ng tulong. Tulungan niyo kami, Lord, na makuha namin ang gusto niyong marinig ng bawat isa para sa aming ikalalago at pagpapalakas ng aming puso at espiritu upang makasunod sa inyo. Sana matutuhan namin ang pagkatao ng mga taong iyong napili upang kami rin, Panginoon, ay mahubog mo at matutuhan din namin ang buhay ni Judas
na sa dami ng kabaitan at pagmamahal na ibinigay mo, ikay kanyang itinakwil. Tulungan mo kaming makinig na may pagkatakot at na may pusong may pagnanais na makasunod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulad ng sinabi natin, sila ay mga mahihinang tao, ngunit dahil sila ay nanampalataya sa kabila ng kahinaan, sila ay nagtapos ng maganda. Di ba sinabi ko sa inyo, yung salitang witnesses, you shall be my witnesses, the Greek word for that is martyrs. Martyrs. Yung witness o yung magpapatotoo, ang ugat ng salita niya yun ay martir, sapagkat kung ikaw ay nagpapatotoo noon, malamang mapapatay ka sa iyong pananampalataya. At lahat ng mga disipulo, maliban kay Juan, ay ganun nga ang nangyari. Kahit ang kanilang mga personalidad ay masasabi natin sa simula, ay mahihina, hinubog sila ng Panginoon at papakita ko sa inyo na sa mga history, sa istorya at sa mga libro, sila ay naging mga martir. Ibig sabihin, kung itinatwa nila si Lord, nabuhay sana sila. Ngunit dahil nanindigan sila sa kanilang pananampalataya, sila ay nasawi sa kanilang pagiging tapat sa Panginoon. Si Pedro, di ba, si Pedro nung una, tinatwa niya ang Panginoon ng 3 beses. Nung tumilaok yung Texas, natatandaan niyo yun? Si Pedro ba yun? Kaya ngayon, sabi nung napanood ko sa Sampaguita Films, may hawak siyang manok eh. Ewan ko kung totoo yun. Hindi yata, ano. Pero si Pedro, na pinagkanulo ang Panginoon 3 beses, according to Fox Book of Martyrs, yung Fox Book of Martyrs, ito yung kasaysayan ng mga namartir, according to history books, Si Pedro ay ipinako ng patiwarik. Matapos torturein yung kanyang asawa sa harap niya, sinasabing talikuran mo at itatwa mo ang pangalan ni Jesus, hindi niya ginawa. At nung siya naman ang ipapako sa krus, sinabi niya, ipako niyo ako ng pabaliktad sapagkat hindi ako karapat-dapat na ipakong katulad ng aking mahal na Panginoon. Si Andres naman, si Andrew, ayan, may mga picture, mga lumang-lumang picture according to history, na nagsisimbolo ng kanilang ikinamatay. Ito si Andres, this is a very old classic picture kung saan siya ay ipinako sa cross na X. Ito si Andrew. Remember, si Andrew nagsimula na parang mahiyain, low-key, hindi siya masyadong agresibo, pero sa kahuli-hulihan, tinayuan niya yung kanyang pananampalataya. Si Santiago, na masasabi natin na very ambitious, agresibo, at mapusok din, sabi pa nga niya, kasama ng kanyang kapatid na si Juan, Lord, pwede bang kami yung maging kaliwat kanan mo dun sa kalangitan, dun sa trono? At ang pinagsabi nila, ng hiling na yan, ay ang kanilang mami, mga mami's boy yan eh. Siya ay ang una actually napatay, at according to history, siya ay napatay sa pamamagitan ng taga. That is James. At siya ang unang-unang napatay. Si Juan naman, ay ang kaisa-isa, according to history, hindi namatay. Pero siya tinorture. Siya ay binuhusan ng kumukulong langis. Pero siya ay nabuhay at siya ay itinapon doon sa isla ng Patmos, kung saan doon siya nagsulat. Ito namang si Felipe, tatandaan niyo si Philip, isang sigurista. Sabi niya kay Jesus, tinanong siya ni Jesus, natatandaan niyo, saan kaya natin kukunin ang ipapakain natin sa libo-libo mga taong ito, at imbis naman ng palataya, inismiran niya ang Panginoon. Lord, kahit mangulekta ka, hindi mo mapapakain yan. At si Philip din yung huling gabi na ni Jesus, sinabi ni Jesus na kung nakita niyo ang Ama, kung nakita niyo ako, nakita niyo na ang Ama, at itong si Philip nagduda pa rin at sinabi, pakita niyo sa amin yung Ama, maniniwala kami. Pero sa huli, si Philip ay naging matapat din, hindi na siya nagduda, at si Philip ay nanindigan at siya ay ipinako din sa krus. Si Bartolome, na isang mapanghusga, tatandaan niyo si Bartolome, sabi sa kanya ni Philip, natagpuan na namin ang Mesaya, at sabi niya, taga saan? Sabi, taga Nazareth. Sabi niya, hindi taga Ayala Alabang. Imposible niya ng Mesaya. Yung prejudice siya.
namimili, nagtatangi. Pero sa huli siya din ay natuto, nagamit siya ng Panginoon. At according to history, to tradition, itong si Bartolome ay namatay sa pamamagitan ng binalatan ng buhay. Di ba pinakita sa inyo yung picture niyan? Binalatan ng buhay. Kaya ayun, yung picture niya, mayroong kutsilyo. Binutan siya ng buhay. Yun siguro yung pinakamasakit, yung binalatan ng buhay. Tapos si Tomas, ang pinakasikat, si Mang Tomas. Saan sikat si Mang Tomas? Hindi lechon sauce, ha? The Doubter. Thomas the Doubter, at si Tomas naman ay namartir din at siya ay namatay sa pamamagitan ng, sino nakakatanda? Sibat. Di ba? Sinibat siya. Kaya pinakita ko sa inyo yung kanyang punto, di ba? May nakatabing sibat. Dahil siya yung nagduda. Gusto niya mahawakan yung tabi ng tinusok ng sibat sa Panginoon. At si Mateo naman, namatay sa pamamagitan ng espada din. Siya ay pinagtataga. At ngayong araw na to, pag-aaralan natin ang 4 na huling mga disipulo. At makikita natin naman ang kanilang pagtatapos ng kanilang mga buhay. Si Santiago, si Tadeo, si Simon, at si Judas. At mapapansin natin na hindi nga kinuha ng Panginoon ang mga matatawag na matataas ang estado sa mundo. Kaya minsan sinasabi ng mga tao, "Uy, Pastor EJ, kunin mo yung artista na yun. Pag naging Christian, yung artista na yan, sigurado ay magagamit yan para lumaganap ang Ebanghelyo." Pero ang Panginoon, di niya kinuha yung mga artista, mga senador, mga pariseyo, mga pinuno, mga presidente. Ang kinuha niya, mangingisda, magtataho. Ewan ko anong trabaho nito mga to, pero mukhang hindi matataas ang pinag-aralan at mga estado nila. Mga low profile, hindi sila artista. Hindi nila kinukuha si John. Ba't sinabi ko ba John Lloyd? Sinabi ko lang naman John. Malay mo si John Puruntong. So itong si Santiago, si James, tatlo yung James, si James the son of Zebedee, James the half-brother of Jesus, and itong si James the son of Alphaeus. Ito yung pinaka-low profile. Kasi doon sa tatlong grupo na tiga-4, yung pagkasikat nila ang tawag dito, pababa ng pababa yung kanilang pagiging tanyag. So itong huling grupo na to, yung pinaka hindi tanyag. Wala tayong masyadong material na makikita sa Bible tungkol sa kanilang buhay. Pero masasabi na sila din ay nagtapos ng maganda. Itong si James, son of Alphaeus, ito yung sinasabi sa Bible na si James the Less. Makikita mo, meron James the Great. Ito yung napag-aralan natin ng mga nakaraang panahon, yung unang-unang James. At ito naman, James the Micros, sa Greek, micro. Di ba, micro, maliit. So, ang sabi ng mga theologian, kaya siya tinawag na James the Less o James the Micros, dalawang posibilidad. Either maliit siya, or kasi, kaunti lang yung naisulat tungkol sa kanya. Hindi siya prominente na katulad nung dalawang James na nauna sa kanya. Maaari na siya ay kapatid ni Matthew. Maaari na itong James na to kapatid ni Mateo. Kasi yung tatay ni Matthew, nakita natin, ang pangalan ng tatay ni Mateo na tax collector, Alphaeus din. And James is, according to the Bible, the son of Alphaeus. So it's possible that James, the son of Alphaeus, is the brother of Matthew, who is also the son of Alphaeus. So they may have been brothers. It's also possible, posible din na itong James na to ay pinsan ni Jesus, first cousin, kasi yung si Mary, na nanay ni Jesus, may kapatid din, di ba, na ang pangalan din ay Mary, na asawa ni Cleopas. And Cleopas is another form of the name Alphaeus. So, ito lang yung nakukuha natin sa Bible.
patungkol dito kay James the Less. Possibly the brother of Matthew, the tax collector, and possibly the first cousin through the mom of Jesus. The first cousin of Jesus also. Pero napaka-low profile niya at hindi natin makikita na tinake advantage niya yung mga relasyon na yon. Pagkapinsan kay Mateo, pagkakapatid kay Mateo, at saka pagkapinsan kay Jesus. Dito, pagpinsan, huwag ka mag-alala, may pinsan akong pinsan. Makukuha natin yung papeles mo sa munisipyo. May pinsan ako, nakapitbahay nung pinsan, doon sa may kanto. Nakatapat ng barangay nung pinsan ng tatay ko. Layo na yata. Pero, konektado pa rin. Tulungan pa rin niya. Ganyan ang Pilipino. Pero si James the Less, he never took that advantage. Hindi siya nakilala bilang isang gifted leader, pero pwede nating sabihin na siya ay matapat na naglingkod. Isang ordinaryong tao na nagamit ng Panginoon at 2,000 years walang naisulat tungkol sa kanya, wala siyang sinabi kahit isang salita sa Bible, ngunit nalaman natin na ang Panginoon gumagamit ng lahat ng klaseng tao. Sa Fox Book of Martyrs, ito yung listahan sa history books ng mga kamatayan ng mga alagad ng Panginoon at ng mga matapat na tao ng Panginoon. Ang sabi, ito daw si James ay nahuli at pinilit na ipatatwa sa kanyang pangalan ni Jesus. Ayaw niya at siya ay ginulpi, pinagbabato, at nung buhay pa rin siya ay pinalo ng kahoy sa ulo. Kaya ito yung picture. Wala ako nakitang picture kundi ito. Yung kapitbahay namin dati, may pinalo sa ulo, patay. Talaga po nang lata ako na nakita ko yun. Pero hindi tao, aso. Kasi yung kapitbahay namin, lasenggo. Totoong story. Totoong istorya to eh. Magiinuman sila, nakita yung aso ng kapitbahay namin. Pinalo, yung aso ho lumuwa yung dila, nahimatay ako halos. Pero hindi ko ma-imagine kung mapatay ka sa pamamagitan sa pagpalo ng ulo. Kaya ang simbolo nitong si James the Less, meron kasi mga simbolo yung mga apostles, makikita mo yung palo-palo, sapagkat siya binambo sa ulo at namatay siya, nadurog ang kanyang bungo. But he died a faithful man. Ang susunod naman ay si Tadeo, or Judas, the son of James. So sa mga disipulo, dalawa ang may pangalan na Judas. Yung Judas na nagtaksil at itong si Judas, the son of James. Ngayon, binigyan ng palayaw itong si Judas, Tadeus at saka Lebbeus. Siguro kasi ayaw niyang mapagkamalan siya na si Judas na hindi nagbabayad sa jeep. Mamaya papaliwanag ko sa inyo yan. Okay? So si Judas na anak ni James ay pinangalanan ding Tadeus at saka Lebbeus. Yun yung kanyang nickname. Di ba? Meron dito, E.J. Damacho. Sample lang, di ko naman sinabing totoo eh. Kayo talaga nakakain. Ganyan, di ba? O Boy Tisoy. Yan, ganun siya. Kasi yung Tadeus is a Hebrew word. Ang original niyan, Tadeus, tad or shad, is a Hebrew word for the breast child. Ibig sabihin, ang huling pinadede ng nanay. Ibig sabihin, siya yung bunso ng anak niya. Siya yung baby. Minsan sa TV, makikita mo, sinasabi, nandito yung baby ko, yung baby niya, 6-footer, pero baby pa rin sa kanya yun. So, si Tadeus was the baby of the family. Yung Lebbeus naman is from the Hebrew word, leb, heart. So, ipinalayo sa kanya to ng kanyang mga kasama, at maaaring yung heart, yung leb kasi means man of heart, heart child. So, maaaring indikasyon ito na siya ay isang mapagmahal na tao o isang taong matapang ang puso. So, this is all we have on Tadeus, Lebbeus. Pero may isang sinabi, itong si Judas, Tadeus, Lebbeus, sa Bible, may isang verse lang siyang sinabi. Nasa John 14:21. Dito sa John 14:21, may sinabi si Jesus na tinanong siya ni Tadeus. Sabi ni Jesus, ang tumanggap sa mga utos ko
at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Ang sinasabi ni Lord dito, alam nyo, pag alis ko, ang makakakilala lang sa akin, yung naniniwala sa akin. Ako nga yung hari ng Israel, pero hindi lahat, karamihan ng tao, hindi makakakilala sa akin. Kayo lamang na kumilala, nagsisi sa kasalanan, at tumanggap sa akin na bilang tagapagligtas, ang makaka-recognize sa akin. So wag niyong asahan na tayo ang mamumuno sa buong bansa ng Israel. Kasi nung umalis si Jesus, ang naniwala sa kanya mga 120 lang, hindi yung daan-daang libo. Nagtaka ngayon itong si Thaddeus Lebius. Sabi niya, tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Yan lang yung kaisa-isang linya nitong si Santiago Taddeo Lebio na makikita mo sa Bible. At pinaliwanag sa kanya ni Lord, hindi ako nagpunta dito para maging sikat, Taddeo. Nagpunta ako dito para sa mga taong kikilala sa akin. At ang makakatanggap sa akin at sa aking katuruan ay kakaunti. At yan ay totoo noon hanggang ngayon. Tingnan nyo, ang daming bakanteng silyaw. Punta kayo sa mall, puno. Yan ang ibig sabihin ni Jesus. At nagtaka si Taddeo. At sabi ni Jesus, ganun talaga. Sa dami na makakapakinig ng mensahe ng Biblia ni Jesus, hindi lahat ay makakakita at masasagip. Yun lamang iibig sa akin. Kaya tayo, minority. Lagi tayong minoridad. Huwag kayong maghahanap ng maraming mga tapat kay Jesus. At yan lamang ang kaisa-isang nasabi nitong si Taddeo. At si Taddeo ay isa doon sa mga matapat na yun. Sapagkat ang kanyang buhay ay nagtapos sa pamamagitan din ng pagbasag sa kanyang bungo. Siya ay naglingkod sa Syria, according to Fox Book of Martyrs. Kung gusto niyo nung magandang libro yun, Fox, F-O-X, Fox Book of Martyrs. Doon mo makikita kung paano isinuko ng mga mananampalataya throughout the ages yung kanilang buhay para sa kanilang pagmamahal sa kanilang Panginoon. At according to Fox Book of Martyrs, naglingkod itong si Taddeo sa Syria at meron siyang mga pinagaling na tao doon, binigyan siya ng kapangyarihan ni Lord na magpagaling, at nabalitaan ng hari ng Syria na si King Adgar, at pinatawag siya at napagaling niya itong si King Adgar of Syria, at si King Adgar ay sinera niya ng gospel at naniwala, kaya yung hari ng Syria ay naging Christian. Pero yung pamangkin ni King Adgar, yung kanyang nephew, na hindi mananampalataya ay nagalit at patago niyang ipinapatay si Taddeo sa pamamagitan din ng pagbasag ng kanyang bungo. Huli sa lahat, Simon the Zealot. Kaya alam niyo, pag pinag-aaralan ko to, sabi ko, talagang pag nabuhay ka kay Kristo, mamuhaasahan lahat, maaaring gamitin ka ng Panginoon, maaaring may mga paghihirap. Hindi lahat ay aasahan mong maayos, ngunit magagamit ka ng matindi ng Panginoon. Sapagkat yan ang nangyari sa kanyang mga disipulo. At pangalawa sa huli, si Simon the Zealot, hindi ho to albularyo baka kasi sabi sino? Sorry dyan, Simon the Hilot. Hindi. Simon the Zealot. Zealous. Siya yung makabayan. Simon the Zealot, o maririnig din natin siya sa pangalang Simon the Canaanite. Yung Canaanite is the Hebrew word for Cana or zealous. Hindi ito isang lugar. Yung sabi kasi nila, si Simon ba is from Cana? Hindi po. Yung Cana is a Hebrew word for the word zealous. Ano yung zealous? Yung zealous, ito yung mapusok. Sila yung parang mga guerrilla noong unang panahon. Noong panahon ni Jesus, merong 4 na grupo ng mga religious groups na namumuno sa Israel.
Merong 4 na grupo na mga para mga political religious groups. Yung Pharisees, alam niyo yan, di ba? Mga Pharisee, the Sadducee, the Essenes, and the Zealots. Yung mga Zealots, para sila yung partido na namumuno sa Israel na mga makabayan. Sila yung parang mga guerrilla. Mamamatay sila. O kumbaga sa mga NPA sila, parang sila yung partido na gustong magbago sa pamamagitan ng pagpatay sa mga manlulupig. That is Simon the Zealot. Pag sinabi mong zealous, masyadong zealous, yung kumbaga sa parang mga naghuhuramentado, patay kung patay. That is Simon the Zealot. They want a political change. Gusto nila ng pagbabago sa pamamaraang politika at militar. Kaya si Simon, the Zealot, at saka si Judas, laging magkasunod dyan. Kasi makikita nyo mamaya na si Judas, gusto niya rin ng pagbabagong militar o politikal. Kaya nga niya pinagkanulo si Jesus kasi hindi pala yun ang layunin ni Jesus. Hindi politikal at ekonomiyang pagbabago. So itong si Simon the Zealot ay isang guerrilla. Ang tawag sa kanila ni Josephus is a Jewish historian, ang tawag sa kanila ay mga sikari o yung mga punyal, men of the sword, man of the knife. Kasi ang ginagawa nila, ang lalakad sa palengke, biglang sinasaksak yung mga Romano, bigla kang gaganunin. That's Simon. Makabayan, talagang mahal na mahal nila ang bansang Israel. Kaya nga sabi ng mga theologian, itong si Simon the Zealot, laging masama ang tingin kay Matthew the tax collector. Kasi si Matthew, di ba? Siya yung taga-collector ng Roma. Ito naman si Simon, galit na galit sa mga Romano. Kaya siguro sabi daw ni Simon kay Matthew, sige, pag na-tsempohan kita. Sige. So masama ang tingin. Kaya daw tahimik lagi ito si Matthew, natatakot kay Simon. Pero hindi ho natin alam yun. Okay, ngayon, ito pakinggan nyo, bago tayo pumunta kay Judas, doon tayo medyo mananatili na konti. Pero itong si Simon ay member nung tinatawag na Jewish zealots na pinamumunuan ng isang general na zealot kung saan nakuha ng aking lola ko, yung aking pangalan. Kasi ang pinuno ng mga zealot noon, na bossing ni Simon, ay si Eliezer. Alam niyo ba pangalan ko, Eliezer? Hindi niyo alam, ako pastor niyo. E.J. Eliezer Jr. O, alam niyo na yan, may test tayo dyan. Ano ang pangalan ni Pastor E.J.? So, itong si Eliezer, gumawa sila ng pelikula, lumalaban sila sa mga Romano, together with the zealot, at sila hinahabol na ng mga Romans, at sila ay nauwi doon sa isang military fortress na tinatawag na Masada. Narinig niyo na ba yan, Masada? Na andun siya sa thousands of feet, na andun siya sa tuktok ng bundok at isang military fortress. Umatras sila doon at inaatake sila ng mga Romans for 7 months. Hindi sila mahuli-huli hanggang gumawa ng rampa. Nakapunta na po ako doon. Kaya nung sinabi nilang, "What's your name?" "Eliezer." Sinaluduan ho ako eh. Hindi ho, biro lang ho yun. Pero doon sa Masada, habang 1,000 mga zealot ang naandun, kasama ng mga zealot, na katulad ni Simon, at nung malapit na silang mahuli ng mga Romans, this is a true story. Ang sabi ni Eliezer, hindi tayo papahuli sa mga Romano at hindi natin sila bibigyan ng karangalan na tayo'y patayin. Magkakaroon tayo ng worship service, 3 o'clock, tapos patayin nyo ang inyong buong pamilya. Kaya there was a worship service at lahat ng kalalakihan, isa-isang pinatay ang kanilang buong pamilya. 1,000 people died. That is Simon the Zealot. Pero kahit ganyan itong si Simon, hindi katulad ni Judas, ang kanyang puso ay unti-unti nang nagbago. Nagbago ang kanyang pag-iisip at habang si Judas ay nakukumpirma sa kanyang pagtatwa kay Jesus, si Simon naman ay unti-unti lumambot ang puso at naging deboto kay Jesus. Ang kahulihan ng kanyang buhay, siya ay naging evangelist sa Egypt, Cyrene, Africa, Mauritius, Britain, Libya at Persia. At siya ay ipinako din sa krus sapagkat siya ay nagsilbing matapat sa ating Panginoon. Yan lang po ang material natin dito sa tatlong ito.
Lahat sila, itong 11 atin na pag-usapan, ay napatay dahil sa kanilang pananampalataya. Tulad ng sinabi ko sa inyo, pag naging martyr ka, ibig sabihin, pag itinatwa mo si Jesus, ititigil na nila yung torture at pagpatay sa iyo. Ngunit dahil sila'y namatay, ibig sabihin, sa kahuli-hulihan, sila'y nanindigan. At hindi ba ganyan din ang buhay talaga nating mga Kristiyano? Minsan mahirap maging Kristiyano, di ba? Maninindigan ka. Itatatwa mo ang mga bagay na makamundo. Minsan, itatatwa ka ng mga tao at mga bagay na makamundo. Pero maghanda ka. Sapagkat habang dumidilim ang mundo, lalo yung ilaw mo ay nagiging liwanag at ayaw ng mga tao sa liwanag. Sa opisina, pag may nagtatawa na nagiinuman, nagdadayaan at lumakad ka, sinabi, hindi magiging maligaya sa akin ang Panginoong Jesus. Ba't sino ka ba? Nagbabanal-banal ka sa amin? May magagalit sa'yo. Nakita ko na nangyari yan. Pero ang aking natutuhan dito sa 11 ito, kahit sila'y kulang-kulang, sila ay nagamit ng Panginoon at sa kahulihan, napapurihan nila ang pangalan ng Panginoon sa matinding sakripisyo. At sana yan din ang panalangin natin. Sana ito'y magsimbing encouragement sa atin na tayo ay magagamit ng Panginoon, ang ating buhay magiging magandang patutuo sa Kanya, hindi dahil sa tayo magaling, hindi sa tayo ay malakas, hindi dahil sa tayo banal, kundi dahil tayo Kanyang babanalin. Gagamitin Kanya imomold Kanya Kalimitan, ang Kanyang paghulma sa iyo ay sa pamamagitan ng mga trial. Sino dito may trial? Sino dito ang may pagsubok, may problema, suliranin? Yan ang, pag lumapit ka kay Lord, yan ang magpapalakas sa iyo. Yan ang magiging daan para ikay magamit. So, wag kang manghihina ang loob. Sabi sa Hebreo 11, ito ang patutuo sa mga taong naging matapat kay Jesus. Mayroon namang hinamak at hinagupit at mayroon ding ibinilanggong nakakadena. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, pinatay sa tabak, ang iba'y nagdamit ng balat, ng tupa, at kambing. Ibig sabihin, naghirap. Ang iba'y namulubi, inapi, at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtatago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. At dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. So this ends the list of the master's faithful men. At ngayon, ang kahuli-hulihan, ang the last and the least, the traitor, Judas. At sabi sa Mateo 10:4, at si Judas Iscariote, na nagkanulo kay Jesus. Ang pangalang Judas na hindi ginagamit ng kahit sino man. Walang bagay, tao o hayop na pinapanganalan ng Judas dahil sa tindi ng kanyang ginawa. Meron ka ba dito? Meron ba dito pinangalanan mo yung anak mo Judas? Meron kaming kapitbahay, pinangalanan niya yung aso niya Judas. Judas, yung aso ho nangangagat. Hindi o, biro lang. You don't name anything Judas. Bakit kaya? Ano? Bakit kaya? Ang pinapanganalan mo lang Judas, yung tumatraidor sa'yo. Di ba? Judas. At tulad nung sinabi natin, itong si Judas, ang pinaka-simbolo ng taong pinakamasama. Lagi siya ang pinapangalan ng huli dahil siya nga ay huli. Ito ang pangalan na sinasabing inihahambing sa salitang traidor. Pinakamasama. Doon sa isinulat na nobelang Dante's Inferno, si Judas sinasabi doon sa nobelang yon ang nakatira sa pinakailalim ng impyerno, na ang kasama lamang doon sa espesyal na lugar na iyon ay si Lucifer. Pero napansin nyo, yung dalawang taong pinakamalapit sa Diyos, ang pinakamasama, si Lucifer. Hindi ba si Lucifer? Kanan ng Diyos yan eh. Di ba? At si Judas, pinagtitiwalaan sa pera.
Kaya nga po, pinakamasamang tao ang mga iyan. Bakit? Sasabihin ko sa inyo. Marami naman mas masamang tao kay Judas, di ba? Hindi naman siya mass murderer. Ba't nasabi siya ang pinakamasamang tao? Sasabihin ko sa inyo. Gusto niyo ba marinig? Ayun yata eh. Tanong mo sa katabi mo, gusto mo marinig, tanungin mo. Gising pa ba yung katabi mo? Kaya ho matindi ang ginawa ni Judas. Sapagkat hindi katulad ng mga mass murderer, mga mamamatay tao, at mga kung ano-anong karimari-marim na ginawa. Si Judas ay naturuan ng Diyos mismo. Siya ay nakarinig ng purong katotohanan. Minahal ng pinakamatinding magmahal sa buong sanlibutan. Siya ang na-expose siya sa pinakamatinding katotohanan. At dahil dyan, pag binalingan mo ng kasamaan ang matinding kabutihan, yung ginawa mong kasamaan ay mas maitim. Hello? Kaya nga po ang pinaka matinding disaster doon sa impyerno. Mga tao sa impyerno, disaster yan. Maraming pupunta sa impyerno na hindi kumilala kay Jesus. At lahat yan ay napakalungkot. Pero ang pinaka nakakalungkot doon sa impyerno ay hindi lamang iyong mga hindi naniwala sa mensahe, kung hindi yung nung unay naniwala, nagsimba. Dumating, narinig ang buong serye ng Mateo. At pagkatapos ay tumikwas. Ang tawag sa English, apostasy. Narinig ang katotohanan, nakilala ang Panginoon, nagustuhan, ngunit ang sinabi, okay yan, pero nag-decide ako, mas gusto ko ang aking kasalanan. That is Judas. At kaya ko po gusto dito medyo ibuhos ang ating pagsusuri sapagkat naniniwala ako sa kongregasyon na gantong kalaki, merong baka lumabas na ganyan. Napakinggan ang katotohanan, nakita ang mensahe ng Panginoon na laging dumudukot sa puso na sinasabing huwag panlabas. Kung hindi lagi ang Panginoon nagsasabi, dapat yung totoo, hindi katulad ng mga Pariseyo. At pagkatapos, paglabas ng pintuan ng simbahan, bumabalik sa kasalanan. At nagkakakalyo ang kanyang puso dahil napili ang kasalanan laban sa katotohanan. Yan ang nangyari kay Judas. Kaya mas madilim at mas malalim ang kanyang kinasisidlan ngayon. Ang kanyang pangalan ay napakaganda. Judas, which is a personal form of Judah, the southern kingdom. Ito yung bayan ng Panginoon Diyos. Ang ibig sabihin niyan ay Jehovah leads or Yahweh leads, pinamumunuan ng Diyos na si Jehovah. Ngunit napakalayo sa kanyang ginawa. Yung Iscariot, ibig sabihin po noon ay isang lalaki na galing sa Keriot o isang bayan na mention ni David doon sa Old Testament. Siya lamang po ang kaisa-isang disipulo na kung saan ay ang kanyang pangalan ay hinango sa pangalan ng isang lugar. Sapagkat si Judas lamang ang hindi galing sa Galilee. Lahat ng disipulo, kasama na si Jesus, ay mga taga-Galilee, para mga taga-probinsya sila. Itong si Judas is the only person who is from Judea. He was a Judean Jew. Ibig sabihin, taga-Maynila siya. Kaya ang Judean Jew, mababa ang tingin niya sa mga Galilean. Kaya itong si Judas, hindi nila masyadong kilala. Kaya pinagtiwalaan ng gusto. Andiyan pa kayo? This is the background of Judas, Iscariot from the land of Keriot, a Judean Jew. Yung tawag sa kanya hindi nakasulat sa Biblia. Ngunit siya ay na-attract kay Jesus. At hindi katulad nung mga nakikinig kay Jesus doon sa John 6:66. Di ba? Nung nasabihan yung mga disipulo, nang mahirap sumunod sa akin, sabi ni Jesus. Many walk with Him, no more. Si Judas hindi. Nanatili siya hanggang huli. Bakit? Sapagkat iniisip ni Judas, si Jesus na ang kasagutan sa problemang pang-ekonomiya at problemang politikal ng Israel. Iba ang kanyang agenda. So siya ay nanatili
sa pagsunod kay Jesus. Kanyang ina-expect na si Jesus ang religious and political leader na matagal nilang iniintay. Pero, malalaman natin na wala siyang spiritual na interest. Kaya tayo mga Christian, huwag kang magyayakag ng non-Christian, na hindi Kristiyano. Uy, maging Christian ka. Bakit? Gaganda ang buhay mo. Mawawala ang problema mo. Yayaman ka. Huwag ka mangangako ng ganun. Ano nangyari sa mga disipulo nung naging Christian? Nagamit, pero namatay. As a Christian, God will save you from sin. He'll give you eternal life. Pero walang garantiya ng political at economic prosperity. Ba't tayo lahat dito? Sa 3 o'clock service. Ba't tayo nandito? Dahil may mapapala ba? Alam ko hindi yan ang dahilan. Sapagkat ayaw na natin yung dating buhay. Gusto na nating sumunod kay Jesus. At patay kung patay. Hindi po ba? I give my life to Christ. Kasi nasubukan ko na yung dati eh. Yung kayamanan, laman. So kahit alam ko medyo mahirap pagiging Christian, I love my master. Dahil sa ginagawa niya sa aking puso, sa aking kaluluwa. Si Judas ay hindi ganun. Sumunod siya at nung hindi niya nakita at nakuha yung kanyang inaasahan, ipinagkanulo niya si Jesus. Nabigla ba si Jesus na siya ipinagkanulo ng isa sa kanyang pinakatinuruan? Hindi, sapagkat thousands of years, 1,000 taon, bago ginawa ni Judas yan, nahulaan na yan sa libro, lumang tipan, sa libro ng mga awit. Sabi ni David, this is Christology na sinasabi, lubos ako nagtiwala sa tapat kong kaibigan, kasalo ko sa tuwing karamay sa anuman. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kalaban. This is a prophecy to Judas. At makikita natin ang Panginoong Hesus ay napakabait. Alam mo kung bakit? Si Judas tinutukan niya. One-on-one discipleship yan. Sa lahat ng warning na ibinigay ni Jesus, si Judas ang pinakamaraming discipleship na warning na natanggap kay Jesus. At siguro napakasakit kay Jesus nung ginawa ni Judas. Ang pinakamasakit na pagkatraidor ay yung katraidoran na nanggagaling sa mahal mo sa buhay. Hindi po ba? Pag tinraidor ka ng hindi mo kakilala. Pag tinraidor ka ng kapitbahay, masakit. Pero pag tinraidor ka ng sarili mong pamilya, hindi ba mas masakit yan? Yung minamahal mo, o kung Christian ka, yung pinakamahal mo sa buhay ang nagtatatwa pa sa minamahal mong Panginoon. Hindi ba mas masakit yan? But that is what Jesus experienced. Sabi sa John 13:18, makikita natin na hindi nabigla ang Panginoon sa ginawa ni Judas. Sabi niya, hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili, ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Pinagtaksilan ako ng taong pinapakain ko. That is a reference to an Old Testament prophecy. Martin Luther referred to Judas as the lost child. Ito yung anak o yung pinakamalapit kay Jesus na ang natural at ang intensyon ay laging naliligaw. Na sa pasimula pa, kahit anong nadinig, kahit anong ipinakitang pagmamahal, ay laging sumasaliwa. That is Judas. He refused to be saved. At ito ay isang napakatinding babala sa atin bilang simbahan. Sapagkat hindi dahil nasa loob ka ng simbahan, ibig sabihin, ikay ligtas. Hindi dahil sa ikay isa sa mga disipulo ni Jesus. Meron ka pa ring desisyon na dapat gawin. Ang kanyang karakter ay yung tinatawag na hypocrite. Alam niyo ba yung salitang hypocrite? Narinig niyo na ba yun? Ano ba hypocrite? Ano sa Tagalog yan? Ano sa Tagalog yan? Hypocrite. Nasabihan na ba kayo? Hypocrite! Ano sa Tagalog yan? Hindi nyo alam sa Tagalog yan, nakakahiya kayo. Tagalog congregation tayo, ang dami natin hindi alam na Tagalog. Ano? Ang Tagalog sa hypocrite ay plastic. Di ba? Plastic ka, hindi ka totoo. Nagkukunyari ka. Oy, mga bata, hindi totoo yun. Hindi. Ang Tagalog sa hypocrite, mapagkunwari. Ano? Hindi totoo.
Walang nagduda sa kanya. Wala kahit isa man makikita ka na nag-akusa sa kanya o nag-criticize sa kanya o nagsabi na may diferensya sa kanya. At nung hinulaan ni Jesus na mayroong magtatraitor sa kanya, hindi sinabing, sabi ni Jesus, isa sa inyo tatraitor rin ako. Hindi nila sinabing, si Judas yan. O si Hindi sinabing ganun. Sabi sa Mateo 26, nung hinulaan niyang mayroong magtataksil sa kanya, ito yung sabi, sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, tandaan ninyo, ako'y pagtataksila ng isa sa inyo. Hindi nila nahulaan na si Judas yan. Ang galing magkubli ni Judas. Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong. Anong tinanong? Si Judas ba? Hindi. Ang tinanong, ako ba? Ako po ba? Hindi nila na pagsuspetsahan si Judas. Ibig sabihin, napakagaling na plastic. Bawal sa Muntinlupa. O, matatandaan niyo yan. Alam niyo, may lesson dito eh. Ang isang tao na nagkukunwari ng isang Christian at nasasabi niyang ako'y Christian, nakakakanta, tumutulo ang luha at saka maraming tumutulo. Ano? Talagang, Pero paglabas, tuloy-tuloy sa kasalanan. Alam mo ibig sabihin nun? May kalyo na. Kaya niyang magpakita ng isang pagkatao, pagtalikod, ibang klaseng pagkatao. Yun ang delikado. Delikado na yan. Alam mo, iba yung you praise God, nagkamali ka, tapos nako. Alam mo, malambot ka pa pag kino-confess mo. Kapatid, pag pray mo, nagkamali ako. You confess right away to God and to your fellow men. Pero kung nagagawa mo, nagpupuri ka, umuwi na kaya yung kalaguyo ko. O natatawa kayo dyan. Pero may kilala akong ganyan. Ibig sabihin, doble kara ka na at pinanindigan mo na. That's Judas. He had the hardened heart. Sabi nga, the same sun that melts the wax hardens the clay. Yung araw na nagpapalambot sa putik o sa clay, pag matagalan, siya na rin ang nagpapatigas. Ba't naandyan na kayo? Maaga pa. Balik muna kayo. Yung sa communion. Maaga pa, balik kayo. Hindi pa ako tapos. Ganyan yan sila pag umahaba. Balik. Upo muna kayo. Mahaba pa. Okay. Ngayon, itong si Judas ay hindi niya intensyon na pagtaksilan itong ang Panginoon mula nung umpisa. Pinagtiwalaan siya. Siya pa nga ang napiling treasurer. Sabi sa Juan 13, dahil si Judas ang may hawak sa kanilang salapi, akala nila pinabibila siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang. So hawak niya yung pitaka. Kaya nga siya nagbabayad sa jeep. Di ba nakikita mo sa jeep? God knows who does not pay. That's a joke. Okay? So, itong si Judas, meron siyang kaisa-isang sinabi sa Bible. Isang katagalan. Natatandaan nyo ba, nung itong si Maria, dahil sa pagmamahal niya kay Jesus, ibinuhos niya yung napakamahal na pabango dun sa paa ni Jesus at buong pagmamahal niyang ipinunas yung kanyang buhok, di ba? As a sign of her love. At doon sa yugtong iyon, makikita mo yung kaisa-isang sinabi ni Jesus, ni Judas, sa buong Biblia. Ito siya, nasa Juan 12. Nung nakita niya si Maria, ito yung kanyang sinabi, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha? Alam mo yung galit niya kay Jesus, kasi hindi niya makuha yung gusto niyang ipagawa kay Jesus. Imbis na yumaman siya, lalo silang naghihirap. Imbis na parusahan ng mga Romano, sabi ni Jesus, ang katuroang naririnig niya, love your enemy. Kaya itong si Judas, habang tumatagal, naggigigil na kay Jesus, galit na. Ayan kaya yung tahimik siya, pero naiinis na siya. Kabaliktaran ang ginagawa ni Jesus sa kanyang inaasahan. Kaya ito lumabas na. Bakit hindi na lang ipagbilian? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kung hindi dahil na siya'y magnanakaw
sabi ni John. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at hinahawakan niya ito. Alam mo ba nang ginawa ni Judas matapos nitong insidenteng to? Lumabas siya ng kwartong iyon, pumunta siya sa mga Pariseyo at nakipagtawaran na siya. Magkano ang ibabayad nyo para ibenta ko sa inyo si Jesus? Dito siya pinresyuhan ng mga Pariseyo ng 30 pirasong pilak right after this incident with Mary. Alam niyo ba kung magkano yung ibinebenta ni Judas si Jesus? 30 pieces of silver. Kinumpute ko yung equivalent ngayon, 800 pesos. Yan yung presyo ng tawad. Siya ay isang materyoso at yung kanyang pagkagahaman, yung kanyang kakulangan ng pagsisisi sa kanyang kasalanan ay unti-unti nang kumakatas. Hindi siya nagsimula na may intensyong pagtaksilan si Jesus. Ngunit dahil hindi nasusulba ni Jesus ang kanyang problema, galit ang pumapalit sa katapatan. May mga Kristiyanong ganyan. Pag hindi napala sa Panginoon ang kanilang pinapanalangin, imbis na prayer, anong klase kang Diyos? Kaya nga sinubukan ni Satanas na may permiso ang Diyos na si Job. Sabi ni Satanas, kaya ka lang minamahal ni Job kasi binibigay mo lahat ng hinihingi niya. Anong sabi ni Lord? Hindi. Si Job, mahal ako niyan. Makakuha niya man o hindi. Tinanggal lahat. Anong ginawa ni Job? Sumamba. Not Judas. Galit ngayon ang nanunuot sa kanyang puso. At nung pumasok sa Jerusalem, si Jesus, at siya ay yung Palm Sunday, di ba? Hosanna to the Messiah, di ba? Sabi siguro ni Judas, ito na ang pagkakataon. Gusto ka ng gawing hari. Anong ginawa ni Jesus? Tinanggihan. Palagay ko, yun na yung mitsa na sinabi ni Judas. Anong klase ka? Eto na. Kumakampi na sa atin ang mga tao, ibinibigay na sa iyo ang trono, at ang sinabi ni Jesus, hindi ako pumunta rito para maging hari na politika, ekonomiya. Anong sabi ni Jesus? Matapos siyang pugayin at gustong gawing hari. Hindi pa ako pwede maging hari, kailangan mo na akong mamatay. Nung narinig ni Judas yan, yun. Talagang yung galit niya ay nabuo at doon siya nagsimulang talagang gawin yung kanyang pagtataksil. Ngayon, halos tapos na po tayo. Bantayan niyo mabuti yung puso ni Judas. Kasi tagaloob yan. Inner circle. Pero nakita mo, napakapino nung pinuntahan niya. Same God, same Jesus, pero yung layunin ang naghiwalay sa kanya. At napakaraming babala na ibinigay sa kanya ang Panginoon. Nung huling gabi ng kanilang pagsasama, binigyan pa ng isang babala ni Jesus si Judas. Sabi ng Panginoon, hindi kayong lahat ng tinutukoy ko, kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan, pinagtaksilan ako ng taong pinapakain ko. Yung bibigyan ko, nung espesyal na tinapay, siya yung magkakanulo sa akin. So sinasabi sa kanya ni Jesus, kilala ko na. At pwedeng sana doon na nagkumpisal si Judas. Sapagkat ang Panginoon, makikita natin dito, ay talagang nalulungkot. Kahuli-hulihan, hahabulin niya, hahanapin niya, at tutugisin niya ang mga tao upang bumaling sa Kanya. Sabi sa 2 Pedro 3, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Pero hindi si Judas. Napakatindi ng paghabol na ginawa sa kanya ni Jesus, ngunit tuloy-tuloy na. Napakatigas na nung puso niya. Makikita natin ang puso ni Jesus sa Mateo 23. Sabi niya sa Israel, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw ninyo.
Sa dami na nakarinig sa kanya, kasama na si Judas, marami ang tatalikod sa kabila ng kanyang pagmamahal. At nung ibinigay na ni Jesus, ito na yung huling babala, nung ibinigay na niya yung tinapay. At tinanggap ni Judas nang meron pa rin pagka-ipokrito, binitawan na siya ng Panginoon. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. At sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo na ang dapat mong gawin. Makikita natin dito, may hangganan ng alok ng Panginoon. May hangganan. At dahil dyan, pumasok ang dyablo kay Judas. Biro mo, yung dyablo mismo, si Lucifer mismo ang pumasok kay Judas. Sapagkat may special na mission sa kanya ang kalaban. At siya ay nagpatiwakal ng nakita niya ang resulta ng kanyang ginawa. Nagsimula lang to sa pagnanais na uwi sa pagkakanulo sa Diyos ng sanlibutan. Sabi nga sa Santiago, kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y humahantong sa kamatayan. At sabi sa Mateo 27, na makita ni Judas ni Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya. Uy, nagsisi. Yung word dito ay hindi nagsisi na nag-repent o gustong magbago. Nalungkot siya. Siguro wala sa siyang napala. At sinauli sa mga punong pari ang mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak at sinabi niya, nagkasala ako. Pinagkanulo ko ang dugo ng taong walang anumang bahid ng kasalanan. At ang sabi sa kanya, anong pakailam namin sa iyo? Bahala ka na sa buhay mo. Sinauli niya pero hindi siya nagsisi. Bakit? Ba't alam ko hindi siya nagsising tunay? Nagpakamatay. Nung ikaw ba nagsisi, gusto mo magpakamatay? Hindi, di ba? Nung nagsisi ka sa iyong kasalanan, punong-puno ka ng pag-asa. Punong-puno ka ng pagsisisi, ngunit nalaman mo na sa pagsisisi, daan sa kapatawaran. Kaya punong-puno ka ng pagsisisi at pag-asa. Pero si Judas hindi ganun. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya ay nagbigti. Sabi sa Gawa, chapter 1, verse 18, ang kabayaran ng kanyang pagtataksil ay binili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. So sabi ng mga theologian, parang hindi pareho yung sinasabi. Nagbigti ba siya o lumabas yung bituka? Anong nangyari ho kay Judas? Kahit yung pagbibigti, mali ang kanyang gawa. Nagbigti siya, siguro naputol yung tali, marupok siguro yung ginamit niya o nabali yung puno, nahulog siya doon sa potter's field at yung bituka niya ay lumabas. Napakalungkot ng katapusan nitong si Judas. Isa sa pinakamalapit sa Panginoon, isa sa mga nakarinig ng pinakamatinding katuruan, ngunit hinayaan niyang tumigas ang kanyang puso. Sa pagwawakas po, 4 na katuruan na ating pwedeng tandaan. Unang-una, si Judas ang pinakamatinding ehemplo ng sayang na oportunidad. Narinig niya ang Panginoon, nakasama niya ng 3 taon. Tayo dito, Matthew chapter 1 up to chapter 10. No? Aabutin tayo 3 years sa Matthew. About the same time the Lord was on earth. Ano kayang kalalabasan ng kongregasyon natin? Matapos kaya nating marinig ang lahat ng katuruan ng Mateo, ang buhay natin ay wala pa rin pagsisisi at pagbabago. Pangalawa, siya ang isa sa pinakamatinding ehemplo ng sayang na pribileyo. Isa siya sa mamumuno sa kabilang buhay, sa kaharian ng Diyos. Ngunit ipinagpalit niya, imbis na maging mastersman, pinagpalit niya ng 800 piso ang oportunidad niya na isa sa maging mga pinuno ng Panginoon. Pangatlo, ito ay isa sa pinakamaliwanag na ilustrasyon ng pagmamahal sa pera na nauuwi sa disgrasya o pagmamahal sa kapusukan o pagmamahal sa mga bagay na makamundo na nauuwi sa disgrasya.
Pang-apat, at ito ang gusto kong tandaan nyo, na pinakamatinding aralin. Ito ang pinakamatinding ehemplo ng matinding pagmamahal ni Lord. Grabe, sa kahuli-hulian, umaabot siya kay Judas. Judas, magsisi ka na. One chance after the other. Pero si Judas, habang nakakarinig ng alok, habang nakakatanggap ng himok, lalong tumitigas. Yan ang delikado pag nakakarinig ng katotohanan, ngunit imbis na pagsisisi, nagmamatigas sa kasalanang kanyang kagustuhan. Sabi ng isang manunulat, for 30 pieces of silver, Judas did not sell the master, but himself. Sa 30 pirasong pilak, hindi si Lord ang ibinenta ni Judas, kundi ang kanyang sarili. Sa pagwawakas po, ang dapat natin tandaan, unang-una ang Panginoon ay gumagamit ng mga katulad natin na kulang-kulang. Ngunit gagamitin niya tayo kung tayo magpapakumbaba. Ngunit tandaan din natin na may hangganan. Huwag sana tayo matulad kay Judas na hinayaan makalampas ang napakaraming oportunidad at ngayon ay naghihirap doon sa impyerno. Iniisip niya yung sayang na oportunidad na kanyang pinalampas. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa aming narinig. Salamat po sa buhay ng mga taong ito. Sana, Panginoon, gumaya kami sa mga tao na kahit mahihina, nagamit mo. At iwasan namin ang sinapit ni Judas. Help us to be faithful to you. Help us to love you. Help us to hate our sin. And help us to love the Master. Thank you for loving us. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Sana ibalik namin ng may pagmamahal din ang ginawa mo para sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.